Guys, nandito na si Tipak. Dumating na siya. Na-stuck daw sila sa guys sa putik. Kaya ganyan yung sapatos niya. I have video there. But very nice the place. Ang cooking na ngayon lang siya guys dumating kasi na-stuck sila kagabi. Where is the lunchbox? Hello, naka-mic tayo. Ayan, naka-mic na tayo guys. Punta tayo doon kay Yubin Bay sa Talier, sa garage. Si Atis, oh. Exam si dia. Finish now? Yeah. पुरै आज सकेको आज लास्ट हो Tapos na exam niya. हजुर भोलि कहाँ जान्छु म No, finish. Yeah. Very early is nice. 9 दिन 9 दिन बिदा Tapos na exam ni Atis. Okay, Atis. ऊ आइज पनि जाने हो Baka uwi yan siya sa village. Kasi inuuwi yan siya sa village ng mga kapatid niya pag holiday na siya. He will go to village? Ahay. So ngayon, pupunta tayo sa garage dahil andun si Yubin Bay. Sa nangyari nga sa kanila kagabi na stuck sila. Hala, nagsasalita siya mag-isa. Sino yung kausap niya? Ay, si Dipak nandyan. Sabi niya, kasi nga nagda-diet yan siya, unexpected. Grabing ulan kagabi guys, ang lakas ng ulan. Okay na hindi sila nakauwi, better than sorry ba? Malayo sila. Tapos yung lunchbox, nandoon. Si Yubin Bay dito lang kumain sa restaurant. Sandali guys, i-rotate ko kayo. Tawid tayo. Mainit. Kinuha ko na guys yung mga sinampay ko na kalahati na bedsheets. And then, nagsampay ulit ako ng mga bedsheets kasi lahat ng bedsheets nilabahan ko. Dito lang pala. Sabi niya, kagabi siguro kung ikaw sa sitwasyon ko, nag-give up ka na naman. Dito si Yubin Bay. Where's Yubin Bay? Where? Dito, where is his motorbike? Ito yung motorbike niya, oh. Yung battery kagabi, namatay-matay. Ayan yung motorbike ni Yubin Bay. Amin. Malapit lang to sa amin, guys. What is the problem of his motorbike? Battery. And then how you come? Yan yung sinakyan nila papuntang Nagarkot. Nag-Nagarkot silang dalawa tapos na-stuck sila doon. Guys, yung paso ko, hindi ko pa nalagyan ng gamot kasi naglilinis ako doon buka gabi. Nadapi ito ni Yuhan. Nadapi, tama ba sa Tagalog? Kasi unexpected man ito, hindi siya makauwi dahil na-stuck sila sa Nagarkot dahil nga naberiya sila. जुत्ताको हालत यस्तो छ ब्याट्री राति 9:30 बजीलाई ब्याट्री खोलेर ल नयाँ ब्याट्री नचलेर जुत्ताको हालत यस्तो ल यहाँ ब्याट्री यो पसलमा 8:30 बजी 9 बजी लागिसक्यो नगरकोटमा चार्जमा हालेछ यो ब्याट्री अस्ति किनेको ब्याट्री जुनेक्स यहाँ चार्ज गरेको अब आधी घन्टा जति हुन लाग्यो चेक गरेर हेर्ने के हुन्छ यो त रिप्लेस गर्नै पर्छ. Kaya ayun, naputik yung kanilang sitwasyon. Kaya yung baon na nandun pa siguro sa bag ni Yubin Bay. Very nice the feeling daw. Show me. How many bite? 5. Ayan, dami niyang kagat ng linta. Nice the feeling daw, sabi niya. Papakagat naman yan siya. Yubin Bay! Another victim. Say hi to my vlog. Hello. You finish eating? Yeah. If I know that both of you did not eat anything, then I cook. He's not eating the food like that, no? No, at least I'm cooking rice. Oh. And tarkari, but he No, informed. but you also want time for bathing and other. Filipina in Nepal. What? Filipina in Nepal. Filipina In Nepal? Yeah. You search me, okay? I will serve you. Okay.
Tanong siya sa akin. So sa ngayon guys, ang ginagawa ko po ay nilabas ko na po yung mga lumang damit ni Johan and kay Deepak and sa akin din po. Dahil sa pag-uwi ni Ama para naka-ready na at ipamimigay po ito ni Ama sa po niya sa katuhod-tuhudan ba ang tawag doon guys. So ayan guys, nire-ready ko na para pagdating nila ni Ama ay wala na po ako masyadong aasikasuhin, at least na ihanda ko na po yung plastic. Okay guys, so andun pa rin sila ni Deepak. Tapos na daw. Tingnan nyo itong mga jeans ni Deepak. Mga bago pa ito guys. Oh. Siguro ilang beses niya lang ito nagagamit. Binili pa namin to sa UAE. Oh. Sa Splash pa to namin binili. Oh, ayan. Tingnan nyo. Mga pantalon ni Deepak. Ito nagagamit niya to. Pero kasi sa office hindi man sila nagaano. O sa Max man namin to nabibili. Sabi ko nga, pag umuwi ka, tingnan mo muna itong mga pantalon na to. Kasi, otherwise, ibibigay natin to sa village. Yung kayuhan, guys, ayun, pinamigay ko na. Kani, ay sa kanya din to eh. Ay, sa kanya ba to o sa akin? Ay, sa akin pala ito. Binili ko pa ito, Roxy, oh. Ayan, ito yung pantalon na ayaw ni Deepak suotin ko. Pero ako okay lang. Sabi niya kasi parang yung puwet mo, nasa baba. Sabi ko, style talaga yun. Tingnan nyo guys, oh. Ilang beses ko lang ito nagagamit kasi pag itong ginagamit ko, ayaw ni Deepak. O, Roxy pa yan. Ay, nakita ko. Gagamitin natin to kasi bago pa to. Ayan. Style niya talaga to. May, punit-punit. Kita nyo parang bago pa. Sa UE ko rin yan binili. Si Deepak, mahilig talaga magbili-bili ng mga ganitong pants. Yung camouflage, mahilig talaga siya. Tingnan niyo ito pa, oh. Ito pwede niyang gawing short, sabi ko. Otherwise, ipakita ko muna sa kanya kasi paborito niya ito. Pero kasi nagpunit na, otherwise itapon to. Wala nga naman, ibigay natin to na may punit. So, ayan. Tingnan niya muna ito. Ano ba ito? Ayan, basta. Hindi ko alam, sa UAE din ata. Ay, sa UAE namin to binili. Ayan, mga UAE. Mahilig siya sa ganito eh. Ay, red tag. Sa red tag pala to nabili. Ayan. Sa red tag din ako namimili nung sa UAE ako kasi mura. Tsaka magaganda din yung koleksyon nila tsaka sa Max. O to, red tag din. Parang gusto niya kasi mga ganitong pants. Alam nyo guys, ang init. Diyos ko. Ito. Saan ba ito niya nabili? Basta bahala na siya ang magpili niyan. Ay, nako, ito Splash din. Oh. Bahala na muna siya. Tingnan niya muna yan. Kasi kung pinag-separate ko, hindi niya sinusuot, bahala siya dyan. Ito, ano ba tong jacket na to? Lee ata ito eh. Ay, Boss. O, Boss pa oh. Yan, Yugo Boss. Bigata to ng friend niya. Ayan, kita niyo ito, pang army. Yan, binili niya rin ito. Bahala na siya. Splash, ayan. Bahala na siya guys. Kaya sabi ko, pag dumating ka, piliin mo muna yung lahat. Kung alin yung ayaw mo dyan, ayan oh. Kasi nga, si Ama ay namimigay talaga yan guys tuwing umuwi siya at dinadala niya doon sa village. Kaya para hindi na ako mahirapan, pinag-separate ko na guys yung mga lumang damit na nakolekta ko, yung kayuhan, tapos mga lunch bag ni Johan. Ipamimigay ko, mayroon pa doon guys. Nung maliit pa, may mga backpack pa si Johan. Nung nasa UAE pa lang kami, hindi naman masyado gamit. Ipamimigay ko rin yun kasi magagamit pa ng taga-village doon. Alam nyo guys, napakainit talaga guys. Napakainit. Tapos na akong magtupi. Another batch na naman. Ito yung nilabahan ko today. Mga bedsheets yan actually. And konting mga damit-damit lang yan na nasuot namin na nilabahan ko. At saka, ayun lang guys. Nakita ko ito eh. Yung Roxy ko na pants. Tsaka, ito, yung uniform ko kasi black. Sa ano ko rin to nabili guys. H&M ata ito. Masusuot ko pa ito. H&M. Ayan, magaganda yung damit natin. Ay, black kasi yung uniform ko, no? Masusuot pa natin yan dito. Kasi maganda yung quality. So, yan lang muna guys, ang update. And mamaya, balikan ko kayo guys. Okay guys, itry natin ito. Mukhang hindi siya spicy. 2 p.m. Italian Napolitana Pasta Noodles.
Ito ay nakita ko to sa pinamili pa namin ito. Hindi pa. Wala man siya expiry date. Pero 25 mag 79. Hindi ko alam. Itanong ko kay Deepak. Yan, no, best before 12 months from the date of packaging daw. So, try natin ito at kain tayo ng itlog. Okay, guys. Let's do it! Okay, guys. So, tinawagan ko si Deepak kasi yung date nila, yung month na mga pangalan, hindi ko sa ulado. Yung iba, alam ko. Ito yung kanyang mga, ano guys, oh. Parang ingredients niya ata ito. So, itry natin, guys, no? Yan. Popular kasi yung 2PM na brand dito, guys. Ayan. Try natin. At kakain din ako ng itlog. Boiled egg. Half-boiled lang natin. Ito na yung aking ginawa. Tingnan nyo. Gusto ko talaga mag-chopstick. Pero hindi ako marunong. Bahala na kayo dyan, guys. First time ko talaga kasi hindi ako mahilig kumain dito ng mga 2PM na noodles nila. Mukhang may anghang siya konti. Pero kere ang anghang. Mukhang okay siya, guys. Malalasahan mo yung texture ng may cheese. Kasi may nakalagay doon na cheesy siya. Masarap pala ito. Pwede na rin. Iba pa rin yung pancit canton sa atin, ha. Si Deepak lang, guys, bumili ng noodles. Si Yuhan, di ko siya masyado pinapakain. Pero mahilig si Yuhan. Kasi nung nabuntis ako, yun ang ano ko, guys, pinagligan. Meron pa yung isa, yung pink. Hindi ko pa yun natikman. Yung parang kalimutan ko. Basta yung pink na noodles na cheesy din yun. Yung noodles na medyo matagal lang siya pakuluan. Tama kaya itong ginawa ko. Pinag-mix ko na lang nung naluto na yung noodles ko. May anghang pero light lang. May pineapple juice ako. Baka in-overhaul nila yung motor ni Yubin Bay. Yan din pala nila binili yung battery. Mga 3 to 4 days ago daw. Kaya pala si Deepak, hilig na kumain ito. Pag nag-grocery kami, noodles, bumibili si Deepak. Dito sa bahay si Deepak yung palakain. By the way, guys, si Mandira nandito kanina. Dumaan lang siya dahil kumuha daw siya ulit ng libro sa IELTS. Dahil kukuha siya ulit ng exam. Yun ang narinig. Nag-usap sila ni Deepak. At tinanong ko rin kasi siya saan siya galing. Sabi niya kumuha ako ng libro from IELTS. Tapos gumawa ulit ako kahapon ng mango float. Dahil si Yuhan po ay nagre-request na naman siya sa akin. Dahil nung last, hindi niya na-enjoy kasi nga namigay tayo. So, and hindi ko siya hinahayaan na kain lang ng kain kasi matamis yun. Medyo may kinokontrol ko lang yung pagkain niya ba. Tapos, ang importante, tapos ko na inayos yung mga cabinets namin. Ito na lang, bedsheet naman ito eh. Kaya akala nyo marami, bedsheet lang yan. Ang pangit ng weather namin, guys. Nag-iisi ako. Sobrang init pag araw. Pero pag gabi, grabe ang ulan. Hindi maganda ang ganitong weather ba? Kita nyo, hindi ko na maubos yan. So, ayun guys, ayan si Deepak. Sabi niya mag-exercise daw siya. May dumaan guys. Dumaan yung bisita namin. Pasensya na kayo. So, bago kami mag-akyat sa rooftop, dahil may gagawin kami ni Deepak after daw, mabilis lang daw siya mag-walking, then mag-rooftop kami. So, i-greet ko muna ng happy birthday si Ma'am Weng Gasendo Yanus Kansinahe. Hindi ko alam, ma'am, kung tama yung pag-pronounce ko ng family name mo ba. O di kaya, basta, napakahaba. Ma'am, happy birthday. Madamo, salamat sa imo nga suporta sa akon ever since. Kung hindi ako nagkakamali, si Ma'am Weng, isa po siyang principal. Yun, may God bless you. Good health po lagi, ma'am. At saka nagtagalog at Ilonggo na ako, ma'am. Kaya pagpasensyahan mo na, ma'am, ha? Ikaw na lang na bahala. Mag-intindi, ma'am, ha? So, God bless you. And I love you, Ma'am Weng. Basta salamat, God. At yun guys, dahil isa po siyang Ilongga din. Pero I think based si ma'am sa Manila. Yun. So ayun guys. At saka, ano pa ba? Basta happy birthday, ma'am. God bless sa imo ulit. Bye-bye! Happy birthday! Guys, si Deepak nag-start na siya. Tulungan ko rin siya magtanggal kami niyan ng mga damo na tumubo sa pot. Kasi, yun na yung mga pinatapon ni Deepak. Kasi palilinisan namin tong sahig. At ayaw niya yung may mga nagtatanim kami dito, guys. Kasi sabi niya, dumi lang daw ang dala.
Where is Duko? The other one. Okay guys, so ayan na yung natapos muna namin ni Deepak. Oh, pinagtatanggal namin. At tingnan nyo. Ito na yung aking sarkanda. Yan, 'di ba? Ang ating kamote and yung ating rosemary. Yan guys. And yung ating ano nga to? Vietnamese rose. Vietnamese, tama? And yung ating tanglad. And yung aloe vera. Sabi ko nga kay Deepak, lahat ng aloe vera dyan namin ilagay. Yan. Kasi nga, yung muntala ko guys, nandoon at kukuhanin ko yung iskos, hindi na yung iskos. Tanggalin ko yun. Tsaka yung mint leaves. Gusto ko nga maglipat ng mint leaves dito oh. Yung soil, ayusin ko muna yung pag tinanggal na ni Deepak. So at least naayos. Sakit din sa ulo pag maraming tanim sa rooftop guys kasi madumi. Madumi ang sahig. Kaya mahirap i-maintain. Kaya ayaw ni Deepak. Lilinisin namin ito mamaya. Or bukas. Siya daw ibabrush niya ito. Lagyan niya ng Clorox. Ayan. Yung munta ko. Ang dami talaga buyag lang guys ng bunga guys. Kahit maliit lang yung tanggalin ko yung iskos. Yung mint leaves ko guys. So naapaw na talaga siya. Kaya siguro hindi rin yan lumalaki no. Kasi nga dapat sa baba. Pero hayaan na mahirap din magtanim sa baba. Baka may mag-harvest na naman. Yung cactus hayaan. So ayan, linisan lang muna namin. Ha?